Kaya mga kaibigan, samahan ninyo ako sa masiglang pagtanggap kay Ginoong Isaiah Crisanto. Ayan, Maraming maraming salamat po sa pag-imbita po ni ngayon. Ako po ay isang dating leader estudyante po. Ako po ang naging kauna-unahang University Student Council Chairperson o tagapangulo po ng UP Open University. Isa po sa 8 constituent university ng University of the Philippines po. okay. Doon pa rin sa mga kabataan natin boboto. Paano natin maipapaliwanag sa kanila na mahalagang tingnan? Kasi di ba sabi nga natin, suriin, alamin natin, pwedeng tatlo lang ang piliin mo. So paano nila titingnan yung track record? Kasi sasabihin nila, ano ba yung track record? O kaya, ano ba yung plataforma? At saka, ang mahalaga sa lahat, integridad or integrity ng isang kandidato. Kasi yun ang pinakang kakapitan natin di ba? So, maaari mo bang ipaliwanag sa kanila na bakit kailangan tingnan natin ang track record ng kandidato, may plataforma, at saka integridad, yung tatlo. Sa pag-iikot po namin ng Pilipinas, marami pong mga estudyante ang nagtatanong sa amin, bakit po mas mahirap mag-apply maging cashier sa potato corner kaysa tumakbo bilang senador ng Pilipinas? Palagi po namin sinasabi na ang requirements po na nakalagay sa ating saligang batas na kailangan naka-read and write at least Filipino ang requirement po para tumakbo. Ang sabi po namin doon, iyan po ay sahig, hindi po ceiling. That is the bare minimum po. Sa atin na po ang pagtaas ng ating mga standards. Tingnan po natin, boboto po pa tayo sa mga kandidato na convicted naman po sa graft and corruption or may kaso, hindi pa convicted. Kailangan natin busisihin din yon. At ang sinasabi din po namin sa mga um, young voters po na tumitingin sa background ng ating mga kandidato, tignan po natin kung tunay po silang tumatakbo bilang ating mga representante at hindi representante ng kani-kanilang mga pamilya at kani-kanilang mga pansariling interes, kagaya ng kanilang business, kumbaga. We need leaders who are going to serve the country, not to serve their own familial or business interests. Kaya po kami dito sa PISD, tutol po talaga kami sa mga political dynasties. Kung tingnan po natin, bakit po mahalaga na buwagin ang mga political dynasties po? Kasi po ang mga political dynasties, nagko-concentrate po yan ng power. At nawawala po ang accountability. Pag ang mayor po ay corrupt, at yung vice mayor po niya ay asawa niya, hindi po yan magsasampa ng kaso laban sa mayor. Kung ang anak ay governor at kayo po ay senador, na hindi po kayo magpa-file ng kaso sa inyong sariling anak. Kaya po hindi po maganda ang ating mga political dynasties. Kaya sa amin po, hindi lang po track record, hindi lang po plataforma ang dapat tignan ng um, mga young voters po sa susunod na election, kung hindi din po sino-sino po ang mga kasama sa ating mga political dynasties. Para lang maintindihan po ng lahat ng inyong mga viewers gaano kalaki ang problema po. According po sa datos ng PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism, 113 out of 149 na syudad ay ruled by political dynasties, ruled ng mga dinastiya. At sa ngayong eleksyon, 80 city mayors po ay mga dinastiya. Sa ating mga governor po, 71 out of 82 Philippine governors belong to political families po. And then 8 in every 10 of our district reps also belong to dynasties. Meron pong nagsabi sa amin, hindi po ba may mga good dynasties naman po? Ang sabi po namin doon, nakaranas na po tayo ng dinastiya. Ang tawag po dan, monarkiya. Dati nga po ang Pilipinas ay pinangalanan Pilipinas dahil kay King Philip. Ang monarkiya po kasi, pasa-pasa po yun sa loob ng kanilang pamilya. Ito din po ang nangyayari po sa Pilipinas ngayon. Imbes na demokrasya, imbes na may kalayaan,
naghaharian na po ang mga politiko na binibigay na lang po parang pasa sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pinsan na asawa. Hindi po yon karapat-dapat sa isang demokrasiya. So, parang paano kung sabihin nila na kaya nga kami tumatakbo, gusto naming magsilbi sa bayan, kaya kami gumagastos ng ganito kalaki kasi para ito itulong sa ating mga mamamayan. Ano naman kaya ang masasabi natin dyan pag ganyan ang kanilang sinasabi? Marami pong gustong tumulong. Ako din po ay gustong tumulong. Meron po tayong tinatawag na volunteerism, Mhm. charitable foundations. Hindi po kailangan pumasok sa politika para lang tumulong sa kapwang Pilipino. Ang Ayan. sinasabi din po namin, meron po yung iniisip na return on investment or ROI po. Hindi po kayo gagastos ng ganong kalaki kung hindi po kayo ay sure na maibabalik din po yan sa inyo. Mhm. Kaya yun din po ang sinasabi sa ating mga botante. Tignan niyo po magkano po ang ginagastos ng ating mga kandidato. Kasi po, maliit lang po kumpara sa bilyon na ginagastos po nila. Konti lang po ang binabayad na salary sa ating mga senador. Ang isa pong government official po ang nagsabi sa akin, pag nanalo po kayo ng isang upuan sa kongreso po, congressman lang, Mhm. ang access nyo na po sa pera ay 200 million pesos. Oh, wow. Kaya Kaya po may napapatay na po para sa election. Mataas na po ang election-related violence po ngayon kasi napakalaki ng premyo kung manalo. okay. So ang tinitingnan ay ang pera, kung ano ang kanilang magiging area no ng concentration ng kanilang power or authority. Kaya nag-iingat din tayo. So dapat maging mapanuri lahat ng botante natin na mas magduda sila kapag kasi 'di ba may mga nagsasabi na nakakatanggap sila ng pera din ano, may mga tinatanggap sila. So, ipagpapalit mo ba, halimbawa, ang 1,000, 5,000 para kapalit ng kinabukasan ninyo, ng nating lahat? Kailangan ba talaga na ipagpalit natin sa maliit na halaga na tinatanggap ang buong kinabukasan ng ating bayan? Maganda po ang sinabi niyo. Ano po ang relasyon ng pera at politika po? Hmm. Kung tignan po natin ang bagong survey po ng Okta Research, 66% of Pinoy voters believe na vote buying will be widespread. Ibig po sabihin, majority po ng ating mga Pilipino ay alam po na ang vote buying ay magiging problema sa susunod na eleksyon. Kung tignan po natin ang table po distribution mismo, do you think vote buying will be prevalent in the forthcoming May 2025 elections? Mhm. Mataas po siya kung NCR, Visayas, Mindanao, Luzon. Pare-pareho po. Pero kung tignan po natin sa socio-economic class, 46% lang po ng ABC ang iniisip na problema ang vote buying. Bakit po? Hindi po sila ang target audience. Sila po ang mga nasa gated subdivision, mas may kaya, hindi po sila ang target ng vote buying. Pero kung tignan po natin ang D&E, 68 and 60% believe na vote buying will be prevalent sa susunod na eleksyon. Naririnig na po din namin sa mga kabataan, sa mga estudyante na nakakatanggap na po sila ng mga ayuda, ng pabigay. Gusto lang po naming ipakita na ang COMELEC ngayong halalan po ay naglalabas na po ng mga show cause orders at meron na pong na-disqualify sa vote buying. Ang Mhm. vote buying po ay illegal. Ang parusa po doon ay diskwalifikasyon at hanggang 1 to 6 years po na hantungan sa preso. Imprisonment. Pero ang Mhm. hindi lang po nating alam ng mga botante, sa lahat pong napuntahan ko, ang hindi po nila alam, ang vote selling din po ay illegal. Hindi Mhm. lang po ang vote buyer ang mananagot, kahit po ang vote seller. So ito po ay isang poster na ipakita sa akin ng IBP chapter head ng Camarines Sur sa Naga na ang pagbakal as in pagbakal min boto illegal. Or in translation, selling your vote is also illegal. And the penalty is the same, 1 to 6 years. Oh, Wala pong nakakaalam sa ating mga estudyante na illegal pala ang pagbenta ng kanilang boto.
Kaya eto, tamang-tama, mahalaga na malaman nila yan. Pag tumanggap ka ng pera, ibig sabihin, ibinibenta mo ang boto mo. At may kaparusahan din pala yan. At katumbas din yan ng talagang bumibili naman ng boto. Opo, Ngayon, dalawa po yan kasi. Ang dalawa, no? vote buyer at ang vote seller po. Ang Seller. sabi po ng iba, wala pong mga vote buyer kung wala pong mga vote seller. Yun po ang excuse ng ating mga kandidato. Ang sabi po nila, hindi naman kami magbibigay kung walang tatanggap. Ang Mhm. sabi naman po ng mga botante, hindi naman kami tatanggap kung walang magbibigay. Ay, hindi na po yun tama. Naging kultura na po natin ang pagbili po ng boto. Ang Ay. sabi po namin sa mga first-time voters, para po yung addiction. Mhm. Isipin niyo po ang sigarilyo po. Pag nagsimula, napakahirap na pong tumigil. Mhm. Kaya po yung ating mga nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, hindi po sila makapigil sa pag-accept at pag-accept po ng pera tuwing eleksyon. Pero ang aming sinasabi sa ating mga first-time voters, ang pinakamaganda ay hindi tumanggap sa una pa lang. Huwag maging sanay sa pagtanggap. At dalawa po yun. Meron po tayong tinatawag na vote buying at meron din pong abuse of state resources. Ayun. Nakausap ko po ang isang COMELEC officer sa Los Baños. Ang Mhm. sabi po niya, ang vote buying kasi, akala ng mga tao, pera lang ang kasama. Ang vote buying po, anything of value. Mhm. Kaya po, kung tignan po ang mga show cause order na pinakita kanina ng COMELEC, may isa po doon na kinakaso para sa pagbigay ng 20 bottles of Gatorade. Oh, Kasi po, worth of value, may equivalent exchange po yan. oo. Kahit daw po ang pagbigay po ng mga t-shirt o mga caps ay pwedeng ituring vote buying po. Kasi ito po ay isang something of value. Mhm. Ang abuse of state resources naman po, yan po ang ating mga akap, mga four-piece, mga tupad, yan po ang paggamit ng resource ng Estado para ipamigay na astang galing sa iyo. Oo. Ito po ang mga programa ng gobyerno na galing naman po sa ating mga buwis na Mhm. binabalik lang sa ating taong bayan or mga direct or conditional cash transfers po. Ang tawag po dyan, abuse of state resources. Vote buying din po yun. Vote Iyan. buying din po yun. Kasi, Isaiah, nakikita ko, kaya abuso yan eh, abuse. Because yan ay, kumbaga, galing sa taxes. Nagbabayad tayo, bumibili tayo ng mga pagkain, ng lahat ng mga gamit natin, at yun ay may nakapatong na tax, di ba? Kahit sa pagkain natin. Ngayon, yun ang kinukuha, ginagamit ng gobyerno. At kapag ginagamit nila sa maling paraan, halimbawa, para bang sa kanila galing yun. Pero actually, sa gobyerno, sa kaban ng bayan yun. So, magkakaroon talaga yan ng epekto at direkto sa ating ekonomiya. Kaya siguro, pag nagtanong din sila, kaya lalong naghihirap kapag nagpatuloy ang mga ganitong sistema ay maghihirap at maghihirap tayo. So, mayroon din naman tayong may susunod pa tayong i-interviewin tungkol naman sa ekonomiya ng bayan. Kaya i-hold natin yan, yung mga usapin na yan. At Meron lang po kaming idadagdag po na sige. istorya po. Kasi Oo. palagi pong pare-pareho po ang excuse sa vote buying at vote selling po. Mm-mm. Ang naririnig po namin sa mga botante, ang sabi daw po ng kanilang mga magulang, tanggapin mo na ang pera. Mhm. Kasi galing naman sa iyo yan. Ang Oh, sinasabi po na meron po kaming istorya. Kung meron po kayong nanay at tatay, mhm. tapos kinuha niyo po yung wallet ni tatay, ni papa, at Mm-mm. nagnakaw kayo ng 100 na Mm-mm. pesos. Mm-mm. Tapos nagbigay kayo ng 20 sa nanay nyo. Masasaya ba ang nanay nyo? Ano po ang sasabihin ng nanay nyo? Ang sabi po ng aming mga estudyante, magagalit siya at sisingilin saan ang pera namin. Saan yung 100 na ninakaw mo sa tatay mo. Mhm. Hindi po siya masisiyahan sa 20 lang. Mhm. Bakit po tayo nasisiyahan sa 20 lang? Iyon na. Bakit po tayo masaya sa butil-butil na binibigay sa atin na dapat ay nagsisingil tayo sa lahat ng ninakaw nila sa atin?
Mm. Kaya yan po ang sinasabi namin sa mga young voters po na ang magulang po ay nagsasabi, tanggapin nyo na lang ang pera, sa atin naman yun. Mm. Hindi po lahat yun. Mm. Konti, butil-butil lang po ang binibigay sa atin. Ang ninanakaw po nila, 100. Ang binigay sa atin, 20 lang. Hindi po yun Actually, tama. oo, actually, para ka lang nililimusan. So, para namang nagmumukha tayo lalong kawawa. Sa'yo na nga kinuha, tapos nililimusan ka pa. Di ba? Kaya ngayon, Isaiah, dahil in example mo, ang magulang, dapat pala ang mga kabataan ngayon ang magpaliwanag sa kanilang mga magulang kapag sila ay pinapayuhan na tanggapin mo na, total atin naman yan. So, di ba? So, mga kabataan natin ngayon na napakinggan natin si Isaiah, tayo na ang magpaliwanag naman sa ating mga magulang. Meron tayong isang sinasabi pa dyan, dugtungan natin yung Isaiah. Kasi ang mga kabataan din naman, parang nawawalan, marami akong naririnig na nawawalan na ng, alam mo yun, ng pag-asa. Kasi sinasabi nila na, ay nako, wala namang kwenta ang pagboto para pareho lang ang mga kandidato. At ano-anong masasabi natin sa ganyan para naman mabago natin ang kanilang pananaw tungkol dyan. Ito po ang sinasabi po namin sa mga botante, mga kabataan na nagsasabi na walang kwenta ang kanilang boto. Sa tingin niyo po, gaano kataas po? Ano po ang pinakamataas na binibigay po para sa isang boto? Para sa vote buy? How much is a vote worth this election po? How much do you think po? I have no idea because may mga naririnig ako may 1,000, may 5,000. O yung 1,000, 5,000 po, yun po din ang naririnig namin sa mga estudyante. Pero pataas pa rin po. Ang pinakamataas po na nakita po ng lente, ayon po sa lente, ay 35,000 po. Ang Wow. isang naman pong panel namin sa isang event, sinabi po niya, 30,000 na po ang pagbili ng boto. Sa isang tao yan? Sa isang boto lang po, sa isang position lang. Isang So ang posisyon. 35,000 po, para lang po sa mayor. Mhm. Iba pa po ang pag sa vice mayor, sa councilors. Ang sabi po ng lente, hanggang 300,000 ang makakakuha ng isang pamilya sa pagbenta po ng mga boto. Kaya po, nakita po nila na may mga OFW na umuuwi dito sa Pilipinas para lang i-collect yun. Ang isa ko pong Grab driver po, Grab driver ko po, sinabi sa akin na binenta ng asawa niya yung boto niya. Hindi pa siya mismo. Kasi yung asawa niya, tinawagan siya at sinabi, ay, kinuha ko na yung pera mo. Oh, Para saan? Kay Mayor, sinulat ko ng pangalan mo. Anong gusto mong gawin sa 20,000 na binigay sa atin? oh, ang lalaki na pala. Kaya po sinasabi po namin sa mga kabataan, you feel that your vote is worth nothing? Why are our politicians fighting to pay you even more? Nagiging bidding war na po ang eleksyon. We have an election where money is trumping people. Na Mm-mm. ang mas malaki pa ang pera kaysa sa taong bayan. Mm-mm. So talaga po pag sinasabi po namin sa mga kabataan, kung hindi kayo boboto lang, mahalaga naman ang boto nyo. 35,000 nga po para sa isang Mm-mm. boto. It's not worth nothing. Ayun. Sinasabi natin, kasi di ba akala nila walang kwenta ang pagboto. So bakit nga ba may katumbas na ganung halaga? Ibig sabihin, mahalagang mahalaga ang. Mahalaga po, talaga po, tama po. Pinapahalaga po ng ating mga politiko ang boto natin. Kung hindi po sila magbabayad ng ganong kalaki sa atin. At Mm-mm. ang sabi din po namin, marami pong mga ah, sinabi po sa amin na, paano po kuya kung pareho po hindi maganda? Mhm. At pinapagpipilian pa kami sa tinatawag na lesser evil. Mhm. Ano po dapat gawin namin doon? Hindi po ba dapat, hindi po ba tama na bumoto sa lesser evil? Mhm. Ito po ang sagot po namin sa kanila. Ang lesser evil po, evil pa rin yan. Evil pa rin ang lesser Oo. evil. Kung pumunta po kayo sa isang karinderya at binigyan po kayo ng 2 ulam, Mm-mm. yung isang ulam po, tinignan nyo, panis na. Panis. Yung isa Oo. pa, pagtingin pa lang, bulok. Aha. Kakainin nyo pa ba? Ang sabi ng mga estudyante, hindi po, ibabalik po namin. At Oo. sabi ko, ayun po dapat ang gawin natin. Oo. Kailangan natin mag-order ng bago, humingi ng bagong options.
Kung wala po kayong nakikitang matinong mayor sa inyong syudad, ay Mhm. wag na lang po nating iboto. Mm-mm. Bakit po? Kailangan po nating irehistro na hindi po tayo masaya sa pamamalakad nila, sa mga choices na binigay sa atin. At Mm-mm. kailangan tayo magdemanda ng bagong choice, na bagong opsyon sa Mm-mm. ating mga lipunan. Ayun. Tinatanong din po sa amin, okay lang po ba mag-abstain? Mhm. Tama po ba ang pag-abstain? Okay. Gusto ko lang pong linawin. Ang hindi po pagboto at pag-abstain ay iba po. Ang hindi po pagboto ay boycott. Mm. Ang pagboto po pero lagay na blanco, yan Oh. po ang ibig sabihin ng abstain. At Mhm. ang abstain po, hindi naman po sa lahat ng posisyon. Mm-mm. Kung ang mayor nyo po ay running unopposed, wala pong kalaban, hindi nyo po kailangan iboto kung hindi naman po kayo talagang believe sa kanya. Mm-mm. Pwede naman po kayong bumoto sa vice mayor o sa councilors. Kagaya po ng sinabi natin sa senador at party list, Mm. hindi po kailangan i-shade lahat ng posisyon kung Oo. wala po tayong nakikitang deserving. Ayun. Sabi naman po sa amin, hindi po ba masama yun kung wala po kaming iboto? Oo. Ang sabi, Mm. ang sagot naman po namin sa kanila, kung pumunta po kayo sa eskwelahan, Mm. meron kayong dalawang classroom. Ang isang class president nanalo po na may 20 votes. Ang Mhm. isa pang class president nanalo with 100 votes. Sino ang mas pinapakinggan nyo? Ang pagbigay po ang kapangyarihan po, sabi po sa pelikula ng Balota, hindi po ba galing sa bawat isip at puso natin? Okay. Hindi po ba ang kapangyarihan galing po dahil tayo ay Pilipino? Ang pagboto po kahit po unopposed sila ay pagbibigay po ng mandato. Oh. Mandate kumbaga po. Mm. Mm. At kung hindi po natin ibigay, wala pong mayor gustong manalo ng isang boto lang. Mm. Pero ayon sa ating batas, kahit isang boto, mananalo na po sila. Pero wala pong mayor, wala pong politiko na gustong ganon. Kasi nobody will take them seriously. Nobody will listen to their rule. Yes. And Yes. that's what's important for us to show our young voters. There is another way. There is other options to register your dissatisfaction and Oo. to demand yung panis, yung bulok. Oo. Ayaw na namin yun. Bigyan nyo kami ng bagong pagkain, bagong ulam, Ayan. bagong kandidato. Bagong kandidato. So mahalaga pa rin na sa dadating na ating eleksyon, halalan, ay pumunta pa rin sa presinto. Tama? At mag-register at piliin lang, mag-shade lang kung sino yung karapat-dapat. Hindi kailangang lahat ay i-fill in the blanks or para bang sa parang test. Opo, hindi po yan right minus wrong. Oo, hindi yan ano, Hindi right po mind right wrong na minus pag wrong. may hindi ka na shade ano ka na, bagsak ka na. Okay. Mas Actually, ang tawag nga po namin ay wrong versus wrong eh. wrong versus wrong. Wrong Bago yun versus wrong. Oo. Kasi kung mali po ang binoto po natin, tayo naman po ang kawawa. Oo. 3 taon po ang pag-midterms, tapos 6 years naman po pag presidente. Ah. Tayo din naman po ang kawawa. Kaya wag na lang po natin ibigay kung hindi po talaga tayo naniniwala sa kanila. Ayan, tama. Ngayon, okay, nasa pagtatapos na tayo ng ating interview. Meron lang akong, halimbawa, Isaiah, sabi nila, okay, gusto naming matutunan, gusto naming suriin talaga kung sino-sino yung mga kandidato. May mabibigay ba tayong link sa kanila or reference kung saan pwede nilang tingnan sino-sino yung kandidato, ano yung kanilang mga accomplishments, ano yung mga track record na nagawa. Saan kaya natin pwedeng makita yon para matulungan naman natin sila na makita nila na ito pala karapat dapat dun sa posisyon na yon. Ngayon po. Ang lahat po ng ating media ay may naglalabas po ng tinatawag nila microsite. Ang Oh. Rappler po, meron pong silang election microsite, GMA, Inquirer, lahat po sila may mga ganon. Mm. Mahalaga po yung source ng information. Ngunit po, ang COMELEC din po, for the first time in our election history, Mm. naghindi din po ng official social media platforms ng lahat po ng kandidato. At Oh. mahahanap po yan sa official COMELEC website. Mm. Makikita din po ang mga CONA or Certificate of Nomination or Certificate of Candidacy po. Na Mm. lahat po ang ng official na detalye ay nandun din po. Kami din po sa aming institute ay ipapadala po namin sa inyo ang link pag nagawa na.
Pero meron din po kaming ilalabas po na voter empowerment tool para sa ating mga botante. Pero Ay, ang mahalaga po ay mag-usap po tayo sa ating mga kaibigan. Huwag po tayong bumoto lang na mag-isa. Ang sabi po nga namin, kailangan nating tigilan ang pagsabi sa mga voter na your vote matters. Sa mhm, totoo po, ang isang boto ay hindi po ganong kahalaga. mhm, Kasi po ang totoong may kakayahan, ang totoong kapangyarihan po ay pag nag-organisa po tayo. mhm. Ang sabi, dapat nating sabihin sa mga kabataan, our vote matters. Our Kasi po vote. tayong mga Pilipino, highly emotional, highly relational po tayo. Hindi Mhm, po tayo bumoboto mag-isa. mhm, Bumoboto po tayo bilang isang pamilya, mhm, bilang isa pong eskwelahan, bilang mhm, magkaibigan, mhm, bilang parte po ng simbahan. mhm. Hindi po tayo bumoboto na mag-isa. Yes. Parang sinasabi natin talaga, Isaiah, no man is an island. At talagang dyan makikita yung kultura nating mga Pilipino pag sinabi mong highly relational, di ba? So, ako, masasabi ko sa mga kabataan natin ngayon, mahalaga pag-usapan nyo yan sa mga barkada ninyo, di ba? Mag-ipon-ipon sila para pag-usapan nilang lahat. At maganda yung sinabi mo na pumunta sila sa COMELEC website kung talagang titingnan nila kung sino-sino yung mga nandun na nakalista para yun ang masasabi nating legitimate, no? And na information. Wag pumunta sa kung saan-saan na parang may fake news na hindi nila mapapagkatiwalaan. Okay. So yung, may Meron dadagdag din ka po ba? akong idadagdag po para sa mga party list naman po. Naglabas Oo. po ng datos ang Kontradaya ukol sa mga Okay. party list po. At Okay. sa pagkita po nila, majority po ng ating mga party list na flag po nila na either galing po sa big business, political dynasty, militar, or hindi po tunay na nagre-representa ng ating mga marginalized groups. Pwede din pong makita ang mga datos yun sa Kontradaya. Para po sa election spending, tignan po Oo. natin ang Philippine Center for Investigative Journalism, yung mga pinapakita ko po kanina Oo. para sa kanilang mga nilalabas na datos and research ukol sa pagbili at pagbenta ng mga boto at gaano kalaki ang ginagastos ng ating mga politiko para lang tumakbo sa ating eleksyon. Ayan. So, meron na tayong lead sa ating mga nakikinig o manonood nito. Tingnan din na, oo nga kasi ang daming party list, no? Tapos, hindi mo alam, nagiging front lang ng kung anong, ano. Dapat talaga, nagre-represent sila sa talagang nangangailangan na sektor ng ating lipunan. Ngayon, last question na lang Isaiah, parang ano, ang dami-dami naming natutunan sa iyo, no? Ito yung ano natin, okay. Kung may tatlo kang salita na dapat iwanan sa ating mga kabataan ngayon para sa pagboto nila ngayong 2025, ano-ano ang mga ito na dapat nilang tandaan? Kasi parang nandito na rin yung ano ba yung pinapangarap mo para sa mga kabataan dito sa Pilipinas para sa matalinong pagboto. Tayo ang pag-asa. Yan po ang tatlong salita na may bibigay ko po sa ating mga listeners po ngayon. Ang Ayan. kabataan po, tayo ang pag-asa. Mhm. TAP. Tayo ang pag-asa. At dahil diyan, parang naalala ko tuloy ang panahon noon ni Jose Rizal na pinag-aaralan natin sa history natin na palagi niyang sinasabi na hindi kumukupas, hindi nawawala ang sinasabi niya na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ayan. So, napakaganda ng ating mga naging usapan, ng ating talakayan, Isaiah. So, maraming salamat sa ating panauhin na napakatalino, Ginoong Isaiah Crisanto at sa kanyang matalinong pananaw at nagsilbi kang inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan at para na rin sa aming mga young ones. Sa ating mga kabataan, nakikinig, ang boto ninyo ay hindi maliit na bagay. Ito ang tinig ninyo para sa inyong kinabukasan. So wag sana tayong padala sa mga nakikita natin sa social media at sinasabi ng iba na iboto na lang natin ang siguradong mananalo.
Baguhin natin ang mentalidad na sumusunod na lang sa agos, kagaya ng sinabi ni Isaiah, no? O kung ano ang sinasabi ng karamihan. Baguhin natin ang sistema. Huwag tayong padala sa mga forma, sa gimmick, o sa kasikatan lang. Piliin natin ang may plataporma, integridad, at tunay na pagmamalasakit sa bayan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga kabataan na namulat at matalino at may paninindigan. Kaya tandaan po natin yung sinabi ni Isaiah, TAP, tayo ang pag-asa. Muli, ako po ay si Joy Ditching Larico, kasama ko si Ginoong Isaiah Crisanto at hangad naming makatulong sa pagbibigay linaw sa pag-angat ng kamalayang Pilipino, lalo na ng mga kabataan natin. So bilang isang pribadong mamamayan na ngayon, ito po ang aking munting ambag, aming munting ambag ni Isaiah para sa ating bayan. Maraming salamat, bumoto ng may layunin at mabuhay. Mabuhay kayong mga kabataang Pilipino, Isaiah. Maraming salamat. Maraming salamat at mabuhay ang kabataan ng Pilipinas. At dito nagtatapos ang ating interview kay Ginoong Isaiah Crisanto. Sa ating mga kabataang Pilipino, sana ay magsilbing inspirasyon siya sa lahat. At laging tandaan ang kanyang tatlong salita. TAP. TAP. Tayo ang pag-asa. At yan ay katumbas ng sinabi ng ating bayaning si Jose Rizal. And I quote, "The youth is the hope of our future." Because he believed in the potential of our youth to be nation builders. As you can see on this YouTube channel, I seldom upload content. I only choose topics that I am passionate about. And I care about our country and its future. This voters' education video in Taglish is my humble contribution to my countrymen. So if you care for your country and your fellow men, please share. Again, if you like my content, just hit the like button and subscribe and share. Thank you.